pagdating kasi ng buwan ng Mars, actually, napansin natin is based sa ating pong mga data na ang buwan ng Mars talaga yung transition, di ba? From hanging amihan to dry season. So, dito yung umiinit talaga yung panahon natin, and then dahil sa init na din ng panahon ay tumataas din yung tendency or yung mga instances na pwedeng magkaroon po ng sunog sa ating lugar. Yes po. Sir Jun, sa mga nakalipas na mga taon o panahon, no, ano yung mga usually na nagiging dahilan po ng mga naitatalang sunog dito po sa ating lungsod ng Dagupan? Well, gaya nga po ng sabi nyo kanina, no, karamihan ng mga nagiging sanhi ng sunog natin dito sa ating syudad ay dahil sa mga electrical connections po natin. And then yung iba naman po, yung napabayaang niluluto, and then sa mga kandila po, yun po yung mga pinaka-top causes po natin ng sunog po dito sa ating syudad. Pero number one po talaga dito yung sa electrical po. Sir Jun, kasi marami sa atin, for sure, na nakaka-relate. Kahit ako, si Bombo Jazz, nakaka-relate na minsan kapag matutulog na tayo sa gabi, syempre di natin ginagamit yung phone po natin. Madalas ito yung time ng pag-charge po natin. Yung overcharging po ba? Yung ilang oras po na pag-charge natin ng phone, maaari po bang maging sanhi ng pagputok o pagsabog po itong gadgets po natin, sir? Para na rin po sa kaalaman ng ating mga listeners and viewers, kasi minsan, di ba, mag-charge tayo yung phone natin, nasa tabi pa natin, nasa lapag. Possible ba na magkaroon po ng pagsabog dahil po dito, sir? Well, actually, lahat kasi ng mga kagamitan natin na nakasaksak, kahit hindi natin siya ginagamit, ay nag-degenerate pa din yan ng heat. So, kahit sabihin natin yung charger lang ay nakasaksak pero wala namang charge, ay nag-degenerate pa din yan ng sufficient amount of heat para na maaring mag-trigger ng isang apoy, lalo na kung kung yung binili natin ay medyo substandard. Yan, pwede talaga na mag-cause yan ng sunog, lalo kung ito ay nakadikit sa mga highly combustible na mga bagay po sa ating bahay. Sir Jun, isa rin po kasi sa napapansin natin, no, sa tuwing sumasapit na yung ganitong panahon po ng tag-init, yung pagtatala ng grass fire, halos linggo-linggo dito po sa Dagupan, no, sa trend po sa mga nakalipas po na taon, lalong-lalo na ang Dagupan City ay kabilang sa mga lugar na nakakaranas po ng mataas po na heat index kapag pumasok na po ang buwan po ng Marso, sir. Yes, tama kayo dyan. Kaya nga po ang hinihingi natin ang tulong ng ating mga kababayan na siyempre unang-una i-report kaagad kung may makita sila na sunog, nang sa ganun ay hindi mapigilan na natin yung pagkalat nito, and of course iwasan din natin yung pagsusunog talaga ng yung mga damo, kasi nga kahit maliit lang na na baga, pag lumipad yan na hinangin, talagang mataas po yung tendency na mag-spread po yung sunog natin. Sir Jun, ang BFP Dagupan po ba may mga nakalinyang aktibidad? May kaugnayan po sa paggunita po natin ng Fire Prevention Month ngayong buwan po ng Marso. Though alam natin na yung kick-off ay nagsimula na po noong weekend po, Sir Jun. Yes po, actually magkakaroon din po tayo ng sarili natin na motorcade dito sa ating syudad, nang sa ganun ay raise yung awareness ng ating mga mamamayan. And aside dun sa motorcade ay mag-i-invite din po tayo ng mga bata dito sa ating opisina, nang sa ganun ay may pakita at may demonstrate natin sa kanila yung kung paano ba gamitin yung mga fire extinguisher, paano ba yung gagawin natin para maiwasan yung mga sunog, and of course para may pakita natin sa kanila sa ating mga kabataan yung mga kagamitan natin sa suppress or pagpatay ng sunog. So actually marami pa yung mga nakalinya, and then ipopost natin ito sa ating Facebook page.